Matapos magsauli ng mahigit 100 milyong pisong kita sa umano'y ghost flood control projects, si dismissed Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara sa DOJ noong nakaraang buwan, isang dating kawani rin ng DPWH ang nagbalik ng pera nga abot naman sa 40 milyong piso. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Ang limpak-limpak na pera na yan na nagkakahalaga ng 40 milyong piso ang ibinalik ng dating NCR Regional Director ng Department of Public Works and Highways na si Gerard Opulencia sa Department of Justice kahapon. Ayon sa DOJ, mula ito sa kinita ni Opulencia sa umano'y maanumalyang flood control projects at bahagi lang ito ng 150 million pesos na plano niya pang isauli sa gobyerno. Lumabas po sa mga pag-uusisa ng ating prosecutors na isang elemento o isang bahagi sa mga may kinalaman at may nalalaman sa mga transaksyon na ito ay si Engineer Opulencia. Kaya sa pag-uusisa po natin na makakatulong ang kanyang testimonya para mapatibay ang kaso ng ating Estado ay ito po ang naging resulta. Bagamat respondent sa reklamo sa pagkakasangkot sa ghost flood control project sa Bulacan, nilinaw ng Justice Department na ang naturang pera ay mula sa ibang transaksyon ni Opulencia noong siya ay nakaupo pang direktor. Sabi ng DOJ, mariing pinabulaanan ni Opulencia na galing sa kickback mula sa flood control projects ang naturang pera. Pero yung pagsasauli ng pera ay base doon sa mga transaksyon na iba na pinasangkutan niya nung siya ay nasa NCR pa. No? At yun ang pinagmasihan ng pagsasauli. Insofar as yung flood control projects, wala siyang tinanggap na pera doon. Matatanda ang isa si Opulencia sa mga engineer na binanggit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nagkaroon umano ng transaksyon kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Sa ngayon ay nasa ilalim ng Witness Protection Program ng DOJ si Opulencia, kasama sina Bernardo at si dismissed Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Matatanda ang nagbalik din ng 110 million pesos si Alcantara noong nakaraang buwan at inaasahang magsasauli pa ng aabot sa 200 milyong piso. Pero yung kanyang testimonya ay mahalaga, kaya inusin siya na pasukin at tanggapin sa loob ng programa. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.